siyang pinakapatron ang San Pablo at San Pedro. So holiday kami kayo ngayon po. Kaya nga masaya kasi nagpahinga. Feast day po ngayon, no, brother Ike. Feast day nila. Good morning po. Nadinig kong boses niyo finally. Yes po. So feast day dito sa Nasa Mari na po kasi ako. Data lang, brother Ike. Pero masaya ako. feast. Narinig kong boses niyo. Mamaya po wala na akong data. Okay. God bless po. Thank you po. So feast day sa buong Roma at holiday sa buong sa aming mga OFW kasi hindi kami hindi kayo pumasok kasi kahit na inibitahan nga pumasok kayo mag-double sahod hindi po. Holiday. So mula noong Saturday, half day, Sunday at Lunes. Okay, holiday po. So dahil dito ay ginugunita natin sa buong hindi lang sa Roma kasi siya patrono sa buong Roma ang San Pedro San Pablo sa buong Simbahang Katoliko ay patrono ng Universal Church po ang San Pedro San Pablo. So ginugunita sa buong mundo ito. So depende na lang kung paano ito ginugunita, ipinagdiriwang kung holiday ba o hindi holiday. So yun po. So bakit kasi nandoon si San Pedro ay siyang unang papa at ang susunod na mga sumusunod na mga papa. So yung sinasabing um, Peter's office, no, yung pagiging Pedro, pagiging papa at sumusunod ng mga papa. At doon din sa kay San Pablo ay siya yung isa sa mga apostoles, ibig sabihin kasi tinuturing na rin ang kanyang buhay ay apostolate para sa apostolado ay kaisa siya sa mga apostoles, so mga bishops po. So ang mga bishops at pope ngayong araw na ito ay kapistahan din nila. Kasi Pope and Bishops together po. Kaya nagpistahan ang buong simbahan talaga ngayon. So kung mayroong mga cathedral, bishop, magagather yan together sa kanilang naunang bishop din, mag-imbitar yan, lahat kainan sila sa cathedral, no? Sa sinasabing Bishop Palace. So kung may Bishop Palace man o Bishop House o Convent po. So yun, kapistahan nila kung ano bang mga program nila sa buhay nila ngayon. So, ang para sa atin po, okay, sa relation sa sinasabing mga pagbasa sa first reading, makita natin agad na sa first reading sa Gawa ng mga Apostoles chapter 12, doon po nahuli si San Pedro at yung pagkahuli na San Pedro ay hindi basta-basta ang pagkahuli kasi bilang leader po, bilang papa o bilang pangunahing leader sa buong simbahan na itinayo ni Jesus. So, anong masabi natin dito? So, ang masabi natin dito po na pinatay na nga si Santiago na kapatid ni Juan, yung unang pinatay doon sa Jerusalem, ipapatay na naman ito. So matapos-tapos na ang simbahan kasi magitan na ipapatay agad, maagang ipapatay si Pedro. So ang ating pinaka-caption dito po na pag ang Diyos na ang siyang yung sanabing anong tawag doon, kalabanin. So hindi po magwag. Ang Diyos ang kalabanin, hindi siya magwagi, at ang lubha nating kalagayan ay mapapalayo sa Diyos, hindi po yan gusto ng Diyos. Okay? So kaya nga, ang Diyos po ang siyang magprotekta. Okay? Magprotekta, nagprotekta kay Pedro, nagprotekta din sa atin po ang lahat, no? Ang dalawang principle ang binigay natin? Pagkalabanin nilang Diyos kasi tayo ay kasama ng Diyos, hindi magwagi. At yung pangalawang principle, pag mapalayo tayo sa Diyos, protektahan tayo ng Diyos. So, amen? Klaro ba ito sa chapter 12 ng Acts, chapter 1 to 11, verses 1 to 11? Bakit po? Kasi nandoon din ang pangalawang points po. Yung sinasabing iniligtas si Pedro ng Diyos sa magitan ng anghel. Okay, pinapatunayan ito ng Diyos. Kasi ayaw nga ng Diyos nga magwagi itong mga kasamaan laban sa kanyang simbahan. Umpisa-umpisa pa lang, pinatay na Santiago, tapos ito na naman isunod patay. So, ganun po. So, ganun yung sinasabi nating prinsipyo na hindi talaga magwagi ang kalaban, pagkalabanin ang Diyos. Okay, kasi gusto pang ipagpapatuloy ang misyon ng Diyos. Okay. Kung ikaw man iyan, Pedro, o tayo man itong mga Kristiyano ngayon, Friends of the Bar, sa ating pagsunod, okay, i-relate natin ang topic ni Sister V, sa ating pagsunod po, pag
mayroong kasamaan na mangyari sa iyong pagsunod at mapapalayo ka sa Diyos, poprotektahan ka ng Diyos. Okay? So, yun po ang number 1. Number 2 nga points, kasi bakit po? Kasi mayroong time team na dasal. Okay. Sa Acts chapter 12, 1 to 11, sino nag-time team na nagdasal? Ang community po, may team team na nilang hinuli na sa San Pedro at nagdasal silang time team sa Diyos. Sino yun sa ngayon nagdasal? Magdasal tayo mga intercession sa ating komunidad, Friends of the Bar, kung anong mga kahilingan, petisyon sa bawat isa, taimtim po magdasal upang talaga mapapatuloy ang sinasabing misyon, ang sinasabing kagalingan, ang sinasabing pagsunod natin sa Diyos. Taimtim na dasal. Okay, yun ang number 2 points sa sinasabing first reading po. First reading. Okay, so yung number 3, pupunta tayo sa number 3, kunin natin sa second reading sa 2 Timothy chapter 4. Kasi ang Diyos po ang siyang magprotekta sa taimtim na dasal at sa sinasabi ang Diyos po rin ang mangunguna at magagabay sa atin kasi ipagpatuloy ang misyon hanggang kahit man ito. Yung sinasabi nga ni Sister V, kahit man ito mahirapan. Okay, kahit man ito kahit ano pang mga harapin sa buhay. Anong sinasabi? Hanggang sa katapusan na ating hininga. Gaya ni San Pablo ngayon sa 2 Timothy po, no? Sinasabing pinagdasal na niya lahat kasi harapin na niya ang katotohanan na mamatay na siya. Hayo na sa mundong ito. Bakit? Kasi ipinaglaban niya ito gaya ng isang, ano yon? Ano yung sinasabi diyan? Yung kompetisyon ng, ano yun? Paligsahan ba yon? Ano yung sinabi diyan? Karyera ba yon? Ano ba yung gaya ng isang pananampalataya na may gaya sa isang paligsahan, kompetisyon po. Natapos na ng paligsahan until the end. So sinasabi nga, sa ating paglalakbay, pagsasama sa partisipasyon natin sa misyon ng Diyos, sa ating kaparaanan, hindi man very special na calling, kasi may mga iba't ibang calling tayo, very special sa mga pope, very special sa mga sa simbahan, mga ordained ministers, very special ni James, Peter, and John, pero sa atin hindi nga very special. Tinatawag din tayo sa ating kaparaanan kung ikaw ay may asawa, husband, mga anak, at bilang anak din, tinatawag tayo sa ating little ways nga kalagayan. Yun po. So, diyan pa lang, ipagdasal natin, earnest prayer pa rin, at poprotektahan tayo ng Diyos. Pangalawa, yung number 3, na till the end, do us part. So, ibig tawag doon, till the end, we do our part. We participate. So, yun. Kung anumang papel mo sa iyong buhay, sa simple lang ang bagay, sa simple lang kaparaanan, matugunan mo iyan. So, yung sinasabi ni Sister Via, sinabi sa Ebanghelyo, na karaka, mangyari iyan. Sa iyong little na kaparaanan, matugunan mo iyan. Sa pagising mo lang sa umaga, karaka, unahin mo ang Diyos, di ba? Seek first the kingdom of God and all the rest will be added unto you. Go to prayer. Di ba? So, bago magtrabaho ng work, karaka, sambitin mo ang Diyos. Di ba po? So, sa kaparaanan nga mayroon tayo, hindi nga special calling iyan, napupunta sa mission at great mission at big mission. Anong tawag yun? One time, big time. Hindi man tayo diyan. Okay na iyan sa ating kaparaanan. Basta seek first the kingdom of God and all the rest will be added unto you sa ating mga little ways. Okay po? Mas lalo na na andyan ang Diyos sa atin kaysa natin. Okay? So na-relate na natin ang ating pagbasa at yung gospel po ngayon ay talagang maraming points na pinagdoon ng pansin kasi ayon iyan ka San Pedro, ayon iyan sa sinasabing kalili ng Diyos, Jesucristo, ayon iyan sa sinasabing pundasyon, no? Yung pundasyon ng simbahan na hindi talaga matitinag at hindi niya iwanan kasi may mga pangako ang Diyos at hindi lang iyan ayon kay Pedro. So, ayon din yan sa individual nating kalagayan. Bilang ama, bilang anak, bilang ina, matitinag ka ba? Okay. Ang sabi ni Jesus, ipapangako na hindi matitinag ang simbahan na ito. Sa madaling sabi po, ang simbahan na may pananampalataya, sa madaling sabi po, ang pananampalataya nga mayroon si Pedro at mayroon ikaw, ang panawagan, hindi ka matitinag, hindi ka magbabago dahil kaisa mo ang Diyos. Sinong nakapundar sa iyong buhay? Yun po. Ito ang panawagan sa Ebanghelyo. Ang nakapundar sa simbahan ay si Jesucristo.
para kay Pedro at sa lahat ng simbahan, ang nakapundar sa iyong puso sa individual na panawagan ng Diyos, sino? Okay. Si Jesus ba o iba? Okay, si Jesus ba o iba o si Eva? So yung mga ganyan po. So matitinag ka ba at mahiwalay? Pangako ba ng Diyos na ikaw ay ibig sabihin poprotektahan till the end? Iyon po, makiisa tayo at hindi tayo matitinag dahil kaisa natin si Kristo sa panawagan ni Pedro sa malaking mission sa simbahan at sa panawagan na individual na hindi tayo matitinig kasi pangako ng Diyos Jesus na hindi tayo niya iwanan. Amen po ba? Nandyan ba kayo? Amen, Ba, amen po, Brother Ike, amen. iniiwan ba tayo ng Diyos? Simbahan lang ba ang hindi iiwanan? Ganun din ang pinapangako niya alang-alang kay Pedro sa simbahan, ipinapangako din ito sa ating individual na kalagayan. Iiniwanan ba tayo ng Diyos araw-araw sa ating buhay? Hindi So, Hindi. purihin ng Diyos po. Okay. So, salamat sa Diyos sa pagdiriwang na ito sa general o kapistahan sa buong simbahan. Ganun din ang kapistahan na ating ipinagdiriwang sa bawat individual nating kalagayan na may pananampalataya, kinapitan natin sa Jesus na siyang ating kaisa sa ating buhay at hindi tayo matitinag. Pangako niya na till the end of times, the devil will never overcome it, will never overcome the church, will never overcome you. Kasi ano bang sinasabi sa individual ng dasal din? Deliver us from all temptations. Di ba po? So talaga, hindi tayo hiwalayan at lulupigin pa ng Diyos ang lahat ng kasamaan alang-alang sa iyo, kaibigan ng Friends of the World. Amen? Sa bawat mating pamilya po, magdiriwang tayo at sa individual nating pakipagrelasyon sa Diyos sa araw na ito, ating pinagninilayan ang buong kapistahan ng simbahan in general at ganun din ang ating individual na kalagayan makiisa sa Diyos na siyang nangako hanggang sa katapusan ng panahon, hindi tayo niya iwanan at hindi tayo matatalo sa demonyo. Amen po? Amen, amen. Po, purihin. Talagang klaro, no? Magtatanong kayo, follow up po? Pwede. Sige mga kapatid, tanong po kayo kay Brother Ike. Talagang, at maski naman talaga namang alam na alam natin na hindi tayo iwanan ng ating Panginoong Jesucristo, pero tayo palagi nagpupuri, nananalangin, at unang-unang palagi siya sa lahat. Sige po mga kapatid, tanong po kayo. So, yun. Ang ganda ng yung opening nating sino yung nagbagi, Sister MC, na sabi niya, kinote niya yung the same na sa gospel, yung isang taludtod o isang linya na sino ako. Sabi ni Jesus, sino ako. Tapos sabi ni Sister Elsie kanina, nirelate niya sa kanyang sarili. Sino na ba siya, Sister Elsie, sa panahon ngayon? Okay. So, tama din iyon na kinukot niya imbis nga si Kristo, nga sino ba si Kristo sa aking buhay, nirelate niya sa kanyang sarili. The same salita ni Jesus, sino ba ako sa aking sarili ngayon? Nagbago na, pinabago na. Okay. So, ngayon, maganda yon. Sino ba ako sa aking sarili? Nagbago na compared kaysa noon. So, may better life na, lifestyle in Jesus Christ. At susunod yan yung sino ba ang ating pakilala kay Kristo. Yun. Sino ako sa aking sarili? Nagbago na. At sino naman ako sa aking pakikilala nga tuwira ng magsabi, sino ba si Jesus sa aking buhay? Okay. Ngayon, dagdagan natin yan mga kapatid. Sino ako sa aking sarili, nagbago na? At sino si Kristo kasi nagtinanong niya sa Ebanghelyo? Ang pangatlo po, sino ba tayo o sino ba ako in relation sa ating simbahang Katoliko? Kasi bakit po? Kasi sa simbahan po, inihialili niya ang lahat na ito. Inawa ni Jesus para sa atin, so sa simbahan po. Sino na tayo bilang membro ng simbahan? Natural, membro ng komunidad ng malaking simbahan sa ating parokya. Ano na ang naitulong o naimbag natin sa simbahan na ito? Yan po. So, okay. So, hindi lang pagtatanong, sino ako sa aking sarili, nagbago na. Sino si Kristo sa aking sarili, kundi ganun din na hantong tayo, sino ba ako sa simbahan na tinatayuan o pundasyon na si Kristo. Ngayon, yung pang-apat po, sino ba ako? Kasi sa simbahan na tinatayuan ni Jesus,
ay may maraming kasamahan. So, napapasama ba ako sa aking maraming kasamahan o napapasama ba sila sa aking pakikisama sa samahan na ito? Ayan po. So, maganda ito yun. 4 na pangangahulugan na ating pagninilayan. So, hanggang sa kaduluduluhan, sino na ang aking, o ano na akong aking pag-uugali kaisa sa simbahan, kaisa ni Kristo, kaisa sa aking kapwa. Yon, napapasama ba ko na may kasiyasiyang pagkisamahan, kapayapaan, o naging masama o napapasama pa sila sa akin? So maraming salamat po. Purihin ang Diyos. Talagang marami tayong pagninilayan ngayon sa araw na ito. Talaga. Okay po. Amen, amen. Totoo yung Brother Right. Talagang maraming katanungan at maraming pagninilayan kung sino nga ba si Jesu Cristo sa ating buhay. At sino nga ba tayo sa kanyang buhay. At sino nga ba, tayo nga ba ay nakakatulong sa nakapaligid sa atin o tayo nakakasama sa nakapaligid sa atin. Talagang napakarami po. Napakarami nating katanungan, walang katapusang katanungan kung sino talaga tayo habang tayo'y nabubuhay. Sige po mga kapatid, sino pa po ang gustong magtanong kay Brother Right? Lahat ang importante ay alam natin sa ating pagninilay ng ating Panginoong Jesucristo ay kailangan natin sa ating buhay. Yun ang huwag na huwag nating iwawaglit kahit siyang saglit sa ating buhay habang tayo narito sa magulong mundo na ating ginagalawan. Amen. Sino pa pong gusto magtanong kay Brother Ike? Kung wala na pong gusto magtanong, ay tatawagin ko si Sister Christine. Palaging handa yan. Alam naman ninyo. Sige po mga kapatid. Parang talagang wala na. Talagang maliwanag na maliwanag, Brother Ike. Amen. Brothers, okay, brothers and sisters, pwede din natin itong idagdag. Ang dami na, no? Ang dami na, no? Yung sinabi nga, sino ba talaga ang anak ng tao? Kasi ang title diyan na ni-raise ni Jesus, hindi yung sino ba ako sa inyo? Hindi lang. Yung una doon, sino ba ang anak ng tao? Kaya nga yung una, sabi nila nga si Juan, si Elias, di ba, namatay na si Juan, pinugutan ng liig. Si Elias, ganun din. Namatay na kasi sa Old Testament. Si Jeremiah, pinatay din na propeta. So, ang sinabi na, sino ba ang anak ng tao? Tapos saka na, later on, sinabi na, sino ako sa inyo? So, yung anak ng tao, yung title iyan na medyo okay, leading na misunderstood. Okay, misinterpreted po. Kasi, sabi ng mga iglesia ni Cristo, tingnan nyo, Son of Man. So, ibig sabihin, tao lang. So hindi po. Okay? So misleading iyan kung ganun ang interpretation at kulang iyan. Kaya nga sinabi ni Jesus, sino ba ang Son of Man? Kasi may technical meaning diyan. Kasi sa Old Testament, kaya nga ang sagot nila agad, ay ikaw po si Juan, ikaw po si Elias, at ikaw po ang Jeremiah. Ibig sabihin, ang sagot ng mga Hudyo, kasi alam nila, pag sinabing Son of Man, hindi basta-bastang tao. So kaya nga hindi mai-conclude na ay tao lang kasi Son of Man. Hindi po. Hindi nga basta-bastang tao kasi inahintulad ni Juan, inahintulad ni Elias, inahintulad ni Jeremiah. Ibig sabihin, Son of Man is connected ito sa silabing Messiah, tagapagligtas. At pag sinabing Messiah, tagapagligtas, ang Diyos po ay napapailalim sa pagkatao ni Jesus nga anak ni Maria at Jose, kahit na hindi in-emphasize yan nga sinasabing Son of Man, hindi nang pansin na Son of Man, hindi yan ang ibig sabihin sa mga Hudyo, kundi ay ang Son of Man na ito na napailalim sa katawan ni Jesus sa anak ni Ama Maria, hindi in-emphasize, kundi Mesiya ito, tagapagligtas, galing sa Diyos at anak ng Diyos. Kaya nga, matindi ito mga kapatid. Pag Son of Man ay Mesiya, ay anak ng Diyos, ay galing sa langit. O di ba? So ang layo ng interpretation, ang layo ng misinterpretation na Son of Man kasi anak ng tao lang. Hindi. Ang layo, di ba po? Kasi hindi pala basta-basta pag sinabing Son of Man, hindi nga din inang pansin ang pagkaanak ng tao, kundi Son of Man, Messiah, Savior, and Son of God. Okay? So galing sa Diyos at makapangyarihan na anak ng Diyos. Okay po. So yun po ang ating segment, yung paglilinya na hindi pala maiwan diyan para hindi tayo ma-misinterpreted sa salitang Son of Man. Hindi lang tao lang yan, kundi Diyos, anak ng Diyos yan. Okay?
Maraming salamat po. Maraming salamat po, Brother Ike. Talaga naman. Talagang iba nga, ang ibang relihiyon, sinasabing ang anak lang ng tao, tao lang si Kristo. Hindi nila inuunawa lahat, hindi nila binabasa ng buo. Ang paniniwalaan nila, yung paniniwala lang sa kanilang relihiyon na iba ang nagtatag, na hindi ang ating Panginoong Hesus nagtatag. Kumbaga ang kanilang relihiyon ay karamihan lang pera-pera lang pinag-uusapan. Diyan sila yumayaman sa mga tinayo ng relihiyong iyan. Hindi katulad ng simbahang Katolika na walang sinasabing ganito ang presyo ang ibigay mo, ganito ang ibigay mo sa ating simbahan at para ang ating simbahan mapaganda. Walang sinasabing halaga kundi kusang loob nating ibinibigay sa tinayong simbahan ng ating Panginoong Hesukristo. Sige po, amen po. Mga kapatid, na pa po at tayo po yung magre-refleksyon na kung wala na magtatanong kay Brother Ike. Na po talaga. Wala na po. Happy fiesta na lang. Happy fiesta sa lahat. Happy Fiesta Salamat po, po. Brother Ike. Diyan sa Roma. Hallelujah. Amen. 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 Sige po, Sister Ten. Mag-refleksyon na po tayo at makikipiesta tayo sa Roma.